Breaking news mga kabayan, ilang F-35A stealth fighter jets ipapadala ng US military sa Japan simula sa 2026. Ito na ba ang simula ng malawakang digmaan? Pangalawang breaking news, Europe, tahimik na naghahanda na para sa World War III. Pangatlong breaking news, Pilipinas, nagpapalakas. May mga bibilhin na mga anti-submarine platforms. Pang-apat na breaking news, American Navy, inatake ang mga Houthis. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa mga umiikot na banta sa posibleng digmaan sa Russia sa loob ng ilang taon, sinimulan na ng mga NATO European members na maglagay ng batayan para sa mga depensa sakaling tumuntong ang mga Russian troops sa teritoryo ng alyansa. Ayon sa head ng Foreign Intelligence Service ng Germany na si Bruno Kahl, naghahanda umano ang Russia para sa isang digmaan laban sa West. Ngunit malamang na hindi ito magiging isang large-scale attack sa teritoryo ng NATO, babala ng intelligence chief. Sabi pa ni Kahl, ang Moscow ay maaaring pumili sa isang limited-scale attack o isang development sa hybrid warfare tactics nito upang suriin ang conviction ng alliance. Sinisikap ng NATO na maghanda para sa parehong sitwasyon, isang all-out war at isang less obvious technique na idinisenyo upang pahinain ang katatagan ng mga alliance's member countries. Mayroon namang multiple option para sa Russia upang subukan ang pagkakaisa ng alyansa, kabilang ang limitadong pag-agaw ng mga ground territories, pahayag ni Lieutenant General Jürgen Joachim von Sandrart. Sinasabing ang urgency ngayon ay obvious na sa mga senior military political official. Nitong Setyembre, sinabi ni European Union's Commissioner for Defense, Andrius Kubilius, na ang mga defense minister at mga NATO commanders ay sumasang-ayon na si Vladimir Putin ay maaaring maging handa para sa isang confrontation sa NATO at sa European Union sa loob ng 6 hanggang 8 taon. Nagbabala ang Foreign Intelligence Service ng Estonia noong Pebrero na ang NATO ay maaaring humarap sa isang Soviet-style mass army sa susunod na dekada kung matagumpay na ireporma ng Russia ang militar nito. Ayon pa sa intelligence service, ang hukbo ay magiging technologically inferior sa mga puwersa ng NATO sa mga lugar maliban sa electronic warfare at long-range strike. Ngunit ang military potential naman nito ay magiging makabuluhan. Ayon kay Kubilius, kung seseryosohin ang assessment na ito, ibig sabihin lang ay oras na para sila ay maghanda. Ito ay nangangahulugan na kailangan na umano nilang mag-take ng quick at ambitious decisions. Ang main catalyst ay ang malawakang pagsalakay ng Russia sa Ukraine na nag-udyok sa Sweden at Finland na talikuran ang kanilang long-held policies ng pagiging non-aligned at sumali sa NATO, na naging dahilan naman upang humaba ang border sa pagitan ng Russia at Western Alliance. Binaril ng 2 US Navy destroyer ang mga paparating na Houthi missiles at drone na nakatarget sa 3 US-flagged commercial ships na ine-escort naman ng mga destroyers sa Gulf of Aden. Ayon naman sa Central Command, wala naman umanong damage sa mga barko na kabilang sa insidente. Ayon sa CENTCOM, ang mga destroyer na USS Stockade at ang USS O'Kane ay nagpabagsak ng isang hanay ng mga armas na inilunsad ng Houthi habang naglalakbay ito sa Gulf noong Sabado at Linggo. Sinabi din na ang mga pagkilos na ito ay sumasalamin sa patuloy na pangako ng mga puwersa ng CENTCOM na protektahan ang mga US personnel, mga regional partners at international shipping laban sa mga pag-atake ng Houthis. Sinimulan ng Houthis ang kanilang kampanya laban sa mga shipping vessel bilang tugon sa pakikipagdigmaan ng Israel sa Gaza, na inilunsad naman pagkatapos ng ginawang pag-atake ng Hamas noong ika-7 ng Oktubre sa Timog Israel noong nakaraang taon. Nangako ang mga Houthi leaders na ipagpapatuloy ang mga pag-atake
hanggang sa matapos ng Israel ang kampanya nito sa Gaza at hanggang sa sila ay umatras mula sa teritoryo. Ang US, kasama ang UK, ay unang naglunsad ng mga airstrike laban sa mga target ng Houthi sa Yemen noong Enero ngayong taon. Kasunod ng ilang buwang pag-atake ng drone at missile sa mga shipping sa Red Sea, Gulf of Aden at Arabian Sea. Nagpapatuloy ang mga pag-atake na yon hanggang ngayong Nobyembre. Inilunsad ng Houthis nitong weekend ang 3 anti-ship ballistic missiles, 3 attack drone at 1 anti-ship cruise missile na lahat naman ay natalo ayon sa ulat ng Navy. Ang CENTCOM sa isang press release nitong unang araw ng Disyembre ay nagpahayag na may isa umanong civilian vessel na na-target ngunit hindi umano nila ito na-identify. Samantala, sa iba pang mga balita, ayon sa ilang mga ulat, sinasabing magpapadala ang US ng mga F-35A stealth fighter jets sa northeastern Japan sa susunod na 2026. Ayon sa ilang mga sources, ang layunin ng nasabing deployment sa Misawa Air Base ng Japan ay parte ng mga layunin ng Estados Unidos na unti-unting gawing moderno ang mga military assets nito sa Japan. Ang deployment na ito ay bunsod ng lumalaking banta sa seguridad na mula sa mga katabi nitong bansa gaya ng China, Russia at North Korea. Ang nasabing Misawa Air Base ay parehong ginagamit ng mga Air Force ng Japan at Estados Unidos. Isa pa sa mga balita ngayon, ang Philippine Navy ay nagpaplanong makakuha ng 2 pang anti-submarine platforms para makatulong sa pagpapalakas ng kanilang anti-submarine capabilities. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nagsubmit daw sila ng proposal para sa 2 corvettes o 2 frigates. Tinukoy naman ni Trinidad ang pangangailangan para sa mas modernong mga asset ng hukbong pangdagat para sa Pilipinas sa gitna ng tumataas na banta sa seguridad. Ayon sa kanyang pahayag, yun ang pangangailangan na napansin ng Philippine Navy sa nakalipas na mga taon. Kaya naman sa ating Re-Horizon 3, nag-include tayo ng mas maraming corvette, mas maraming barko, at iba pang anti-submarine warfare capabilities. Samantala, sa mga naunang ulat, isang Russian diesel-electric submarine ang namataan sa karagatan ng Occidental Mindoro sa West Philippine Sea nitong November 28 na inilarawan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang isang nakakabahalang bagay. Sa kasalukuyan, sinabi ni Trinidad na ang Philippine Navy ay may 2 missile frigates, ang BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna, na capable sa isang anti-submarine warfare. 2 guided missile corvette kasama ang 6 na offshore patrol vessels ang kasalukuyang ginagawa ng HD Hyundai Heavy Industries ng South Korea, habang ang 2 karagdagang landing docks ay ginagawa ng Indonesian shipyard PT PAL. Sinabi rin ni Trinidad na ang Philippine Navy ay nagpaplanong mag-develop ng capability na makadetect ng mga submerged submarine contact sa loob ng sea lines of communication ng Pilipinas. Ang malawak na programa ay para sa pagde-develop ng AFP's capability para sa undersea warfare. Ang undersea warfare ay isang komplikadong pagkakahalo-halo ng iba't ibang kakayahan. Samantala, ang mga detalye ay hindi ko pa mabubunyag. Ngunit iiwan natin ang pasya sa Department of National Defense kung anong particular na capability para sa undersea warfare ang dapat i-prioritize, pahayag ni Trinidad. Sinabi din niya na ang Philippine Navy sa ngayon ay may modest capabilities sa pagdetect ng underwater threats. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Ang mga plano ng China na sakupin ang maliit ngunit mahalagang isla ng Taiwan ay posibleng nahaharap sa malaking balakid. Ang Pilipinas na suportado ng US ay posibleng makaapekto ng malaki sa mga plano ng China sa isang posibleng labanan sa pagitan ng China at Taiwan. Pero bakit nga ba napakahalaga ng papel ng Pilipinas sa sitwasyong ito? Noong 2023, maaring ang Taiwan ang pinakamahalagang lugar sa buong mundo, lalo na sa usaping pang-ekonomiya at pang-geopolitics. Ang islang ito na de facto ay nagsasarili ay 110 milya lamang ang layo mula sa mainland ng China
at nasa gitna ng mga economic at geopolitical issues sa buong mundo. Mula nang makuha ng Partido Komunista ng China ang kapangyarihan noong 1949, itinuturing na nila ang Taiwan bilang isang probinsyang tumalikod sa kanilang pamahalaan, isang alaala ng kanilang mahabang civil war at ang tinatawag na Century of Humiliation. Ito ang panahon mula 1839 hanggang 1949 kung saan ang China ay paulit-ulit na inatake, tinalo, sinakop at hinati-hati ng mga dayuhang puwersa. Ang katayuan ng Taiwan bilang nagsasariling bansa ay nagpapaalala sa mga leader ng China sa panahong iyon. At ang muling pag-anib nito sa mainland ay isa sa pinakamahalagang layunin ni Xi Jinping, ang authoritarian leader ng China, na umaasang maisa sa katuparan ito bago ang taong 2049, ang sentenaryo ng Partido Komunista ng China. Maraming hadlang sa planong ito at isa sa mga hindi madalas na nababanggit ay ang Pilipinas. Tingnan natin ang Pilipinas, ang puno ng tensyon na relasyon nito sa China at kung paano nito pinipigilan ang pinakamalaking layunin ng Beijing sa kanilang foreign policy. Ang Taiwan ay mahalaga sa liderato ng China, hindi lamang dahil sa kasaysayan, kundi dahil din sa posisyon nito sa ekonomiya at geopolitics. Sa larangan ng ekonomiya, ang Taiwan ang bansang may pinakamodernong industry ng semiconductor sa buong mundo dahil sa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC. Noong 2021, hawak ng Taiwan ang 63% ng pandaigdigang pamilihan ng semiconductor, kung saan 54% nito ay mula sa TSMC lamang. Ang mga chips na ito ay nasa sentro ng pandaigdigang digital na ekonomiya at nagpapatakbo ng lahat mula sa mga computer hanggang sa mga sensor ng preno ng mga sasakyan. Para sa China, ang pagkontrol sa industriyang ito ang talagang habol dahil ang paglalagay ng sarili sa sentro ng pandaigdigang supply ng teknolohiyang mataas ang halaga ay isang malaking prioridad sa kanilang estratehiya o geopolitical strategy, tulad ng makikita sa kanilang Made in China 2025 plan. Kung ang kakulangan ng semiconductor sa mga nagdaang taon ay nagpataas ng mga presyo, lalo pang tataas ang halaga ng halos lahat ng bagay kung ang Beijing ang magkakaroon ng kontrol sa supply ng mga mahahalagang bahagi na ito. Sa geopolitics, ang Taiwan ay nasa sentro din ng tinatawag na First Island Chain, isang hanay ng mga isla mula Japan hanggang Indonesia. Ang mga islang ito ay nagsisilbing natural obstacle sa pagpapalawak ng China sa Pacific at Indian Oceans. Ang muling pagbabalik ng Taiwan sa ilalim ng pamamahala ng Beijing ang siyang papatid sa kadenang ito at magbibigay daan sa China para malayang ma-access ang mga karagatan ng mundo nang hindi na kailangang dumaan sa mga choke points tulad ng Strait of Malacca o Miyako Strait. Ang pagkontrol sa mga choke points na ito ay isa sa pangunahing estratehiya ng hukbong dagat ng US upang pigilan ang pagpapalawak ng militar ng China. Ngunit kung masasakop ng China ang Taiwan, magkakaroon sila ng lupain at mga pantalan na kailangan nila upang lampasan ang mga choke points na magpapahirap o tuluyang magpapawala sa containment efforts ng US. Ang US ay ang pinakamahalagang potensyal na alyado ng Taiwan. Tinatrato ng Amerika ang Taiwan na may doktrinang strategic ambiguity. Hindi kinukumpirma o itinatanggi kung sila ay tutulong sa pagdepensa sa isla kung sakaling ito ay salakayin. Ngunit sa ilalim ng Taiwan Relations Act matagal na silang nagbebenta ng mga modernong armas sa isla upang pigilan ang isang posibleng pagsalakay. Sa tulong ng mga kagamitang ito, tinutugunan ng Taiwan ang tinatawag nilang Porcupine Strategy, kung saan pinapalakas nila ang kanilang depensa at nagtatayo ng mga kagamitang pandigma upang makapagdulot ng pinsala sa mainland ng China para pataasin ang gastos ng China sa pagsalakay at upang mapanatili ang kanilang depensa habang naghihintay ng tulong mula sa kanilang mga alyado. Ang Japan ay magkakaroon din ng mahalagang papel sa depensa ng Taiwan. Noong December 2021, sinabi ng yumaong dating Prime Minister Shinzo Abe na ang US at Japan ay hindi maaaring manood na lamang kung aatakihin ang Taiwan. Noong March 2022,
Ilang buwan bago ang pag-assassinate sa kanya, hinimok niya ang US na tigilan na ang tinatawag na strategic ambiguity at lantarang ipahayag na ipagtatanggol nito ang Taiwan. Sinabi niya na ang isang krisis sa Taiwan ay krisis din ng Japan. A Taiwan contingency is a Japan contingency dahil ang pagkakaroon ng air superiority ng China sa Taiwan ay sakop ang airspace ng Japan. Ang pagkontrol sa Taiwan ay magbibigay daan din sa China para lalong sindakin ang mga barko ng Japan. Higit pa sa ginagawa nito ngayon sa pamamagitan ng militarisasyon ng South China Sea. Ang Japan ay isang bansang kulang sa likas na yaman at umaasa sa pag-aangkat ng raw materials at mga kalakal upang mabuhay. Hindi nito hahayaang diktahan ng China kung ano ang mangyayari sa mga shipping lanes ng rehiyon. Gayunpaman, sa kabila ng mga pag-uusap tungkol sa papel ng Japan sa isang posibleng pagsalakay ng China sa Taiwan, mas kakaunti ang mga tao na pinag-uusapan ang papel ng Pilipinas sa naturang sitwasyon. Dahil sa muling pagpirma ng kasunduan sa US, nagsisimula na itong magbago at maaaring sa lalong madaling panahon ay mabibilang na ng Taiwan ang tulong ng Pilipinas sa pagtutol sa higanteng kaaway. Bagamat mas maliit kaysa sa US at Japan, mayroong malaking interes ang Pilipinas na tiyakin na hindi mapasailalim ang Taiwan sa Partido Komunista ng China. Ngayon, meron ng mahalagang papel ang Pilipinas sa usapin ng Taiwan. Ang pagpasok ng Pilipinas sa isyu ng Taiwan ay resulta ng diplomatiko at militar na tunggalian nito laban sa China na naganap sa nakaraang dekada. Ang Pilipinas at China ay may matagal ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga tubig ng South China Sea. Noong 2012, kinuha ng China ang kontrol sa Scarborough Shoal, isang bato na may mahahalagang lugar ng pangingisda at mga reserba ng hydrocarbon na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito ang simula ng hidwaan sa pagitan ng China at Pilipinas tungkol sa ilang mga bato at isla sa South China Sea. Kabilang sa mga bagay na pinagtatalunan ng dalawang bansa ay ang Mischief Reef at Spratly Islands na inukupa at pinatibay na ng China. Dinala ng Pilipinas ang kaso sa International Court at noong 2016, nagdesisyon ang isang tribunal sa The Hague na walang legal na batayan ang lahat ng teritorial na pag-angkin ng China sa South China Sea na nakabase sa isang 9-dash line map na iginuhit noong huling bahagi ng 1940. Ngunit binaliwala ng China ang desisyon at patuloy na inukupa ang mga bato at isla na ito hanggang ngayon. Ang agresibong patakarang ito ng China sa lugar ang naglayo sa Pilipinas mula rito. Sa isang banda, ang Pilipinas ay matagal naman ng kaalyado ng US. Meron ng mga base ang US sa buong Pilipinas mula pa noong Spanish-American War noong 1898 at ngayon ay nagsisimula ng lumawak pa ang presensya nito. Ang militar ng Pilipinas ay hindi isang malakas na puwersa, kaya't kadalasan ay nakukuha ng China ang gusto nito sa mga hidwaan laban sa Pilipinas sa kabila ng mga desisyon ng international tribunals laban dito. Ang Pilipinas ay may aktibong hukbo na humigit kumulang 100,000 mga tauhan, isang navy na may ilang sasakyang pandagat na mas kayang isabak sa gera kaysa sa pagpapatrolya, at humigit kumulang 25 combat aircrafts. Sa makatuwid, meron kahit paanong maitutulong ang Pilipinas sa pagdepensa sa Taiwan sa ngayon. Gayunpaman, ang Pilipinas ay may dalawang bentahe, ang lokasyon nito at ang alyansa nito sa US na ngayon ay muling pinatatag pagkatapos ng matagal na malamig na ugnayan. Noong 2014, habang lumalakas ang sigalot sa South China Sea, nilagdaan ng US at Pilipinas ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sa ilalim ng mga termino ng EDCA, pinapayagan ang US na palawakin ang presensya ng militar nito sa Pilipinas, bagamat hindi tahasang tinukoy sa dokumento kung saan ito gagawin. Sa halip, kinumpirma lamang ng dokumento ang prinsipyo na ang sandatahang lakas ng Pilipinas ang magbibigay ng mga bagong lokasyon para sa sandatahang lakas ng US. Noong 2016, formal nang inanunsyo ang 5 naturang lokasyon. Ang mga ito ay mula sa north hanggang sa south, ang Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Basa Air Base sa Pampanga, Mactan Benito Ibuen Air Base sa Cebu,
Antonio Bautista Air Base at Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro. Sa 5 lokasyon noong 2016, ang Antonio Bautista Air Base ang pinakamahalaga dahil malapit ito sa pinag-aagawang Spratly Islands sa South China Sea. Gayunpaman, dahil patuloy na lumalakas ang puwersa ng militar ng China sa rehiyon mula 2016, inanunsyo ng US at Pilipinas noong February 2023 ang plano na pabilisin pa ang EDCA